Paano kung sa hinaharap, hindi na kailangan ang bukirin sa pansasaka? Isang Israeli biotech company ang nagpapalago ng mahahalagang sangkap mula halaman gamit ang bioreactor para baguhin ang paggawa ng mga produktong pangkalusugan, nutrisyon at parmasyutiko. Gumagamit ito ng mas kaunting lupa at tubig kaysa tradisyonal na agrikultura. Para sa dagdag na detalye, makakasama ko ngayon ang CEO ng BioHarvest, si Zaki Rekib. Zaki Rekib, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Ibig sabihin, pinalalaki nyo ang compound mula sa halaman. Pinapalago nyo pa rin ba ang halaman sa lab o puro molecule extraction na lang? Hindi kami nagpapalago ng anumang halaman. Wala kaming tinatanim. Kinukuha lang namin ang orihinal na mga selula mula sa halaman at pagkatapos noon, hindi na namin muling nakikita ang halaman. Sa madaling salita, pinaparami lang namin ang selulang gumagawa ng mahahalagang compound na kailangan namin. Kami ang katuparan ng sinabi ni Hippocrates 2,000 taon na ang nakaraan. Gawing gamot ang pagkain at pagkain ang gamot. Kaya ang aming kakayahan sa AI na pinagsama, pasensya na, sa aming programmable biology ay nagbibigay daan sa amin na tunay na makuha mula sa kalikasan ang pinakakapaki-pakinabang ng mga compound at gawing mas mabisa, mas madaling makuha at mas pare-pareho ang mga ito. Mulay nang hindi gumagamit kahit kaunting bahagi ng lupa o anumang katulad nito at gamit lamang ang napakaliit na bahagi ng kuryente, tubig o lupang kinakailangan. Maari mo bang sabihin kung magkano ang natipid sa gastos at tubig? Ano ang epekto nito sa kalikasan? Malaking bagay ito, mga 100 beses ang agwat, mga 100 beses ang tipid pagdating sa kuryente, lupa o tubig na kailangan para sa parehong dami ng sangkap. Kaya patas ang paghahambing natin. Tiniting natin kung gaano karaming ubas ang kakailanganin ko. Gaano karaming ubasan, gaano kalaking lupa, gaano karaming tubig, at gaano karaming kuryente kumpara sa parehong dami ng sangkap na ginagawa ko. Mga 100 beses ang pinagkaiba. Paano mo balak palakihin ang produksyon mo? Kasi may iba ring mga kumpanya sa buong mundo na sinusubukan din ang ginagawa mo. Paano mo palalawakin ang produkto para bumaba ang gastos at maging matagumpay ito? Kaya nakabuo kami ng sariling plataforma na gumagamit ng AI, otomasyon, computer vision at programmable biology. Ginugol namin ang 15 taon upang gawing perpekto ang platapormang ito at masaklaw ang iba't ibang industriya. Kompetitibo rin kami sa presyo. Wala pa kami nakikitang katulad sa ngayon sa lawak ng aming produksyon. Kaya nasa laki ng operasyon ang labanan. At umaasa kami na ang aming mga kompetensya ay patuloy naming mapapagalaw o mapapabilis ang kilos. Pagdating nung panahon na magawa nila ang ginagawa namin ngayon, mas maunlad na kami. At alam mo na, mas mataas pa ng ilang ulit ang kalidad ng aming ginagawa. Pero gaya ng sinabi ko, gumagamit kami ng programmable biology, AI, computer vision, at may mga nangungunang cell biologist kami na araw at gabi talagang pinapahusay ang ginagawa namin. At nakatuon lang kami sa mga plant cells. Isa sa mga kalakasan namin ang tutok sa mga halaman. Ikuwento mo sa akin ang tungkol sa mga produkto ninyo dahil alam kong nakatuon kayo ngayon sa Grape Health Supplement. Ano yon? Isa lang ito sa maraming produktong ginagawa namin. Platform technology kami, pero magpo-focus muna ako sa Vinya. Vinya ang pangalan ng commercial na pangalan ng produktong ito, na Xiang. Maganda na limbawa ito ng Precision Botanics, isang komposisyon mula sa red grape cell. Inspirasyon ito mula sa French paradox, kung saan maganda pa rin ang kalusugan ng puso ng mga Pranses kahit masagana ang kanilang pagkain. Ito ay isang benepisyo na konektado sa mga polyphenol na matatagpuan sa pulang ubas at pulang alak. Kaya ang ginagawa namin, pinalalaki namin ang mga selula na may mataas na konsentrasyon ng mga polyphenol na ito. Isa sa mga pinakakilala dito ay ang resveratrol at pinalalakas namin ito. Kaya ang mga bioreactor namin na palakihin ito, kaya nakakagawa kami sa malakihang antas. At sa isang kapsula na naglalaman ng 400 mg ng pulbos na ito, katumbas ito ng 1,000 ubas. Kailangan mong kumain ng 1,000 ubas na may kasamang lahat ng asukal o uminom ng isang buong bote ng alak para makuha mo ang makukuha mo sa isang kapsula na iniinom mo araw-araw.
Kaya iyon ang dahilan at bukod doon, may iba pa kaming produktong dinedevelop sa iba't ibang larangan, hindi lang nutraceuticals. Plano nyo bang palawakin ito sa pagkain sa hinaharap o magfo-focus lang sa health supplements? Hindi. Nasa pagkain din kami. Ibig ko sabihin, nasa pagkain kami pati na rin sa pharma at fragrances. Marami kami sabay-sabay na proyekto na ginagawa. Para sa pagkain, may 2 sweeteners kami ginagawa kasama ang isa sa pinakamalalaking kumpanya, ang Tate & Lyle. Nasa UK at US sila nakabase. May 2 molecules kaming dinedevelop para sa kanila. Kabilang ang isa para sa pabango na may $15 na merkado taon-taon. At nagde-develop din kami ng saffron molecule na magagamit para sa pagkain at nutraceutical. Ang saffron ay isa sa mga sangkap na alam mong ginagamit sa pagluluto at isa sa pinakamahal kung saan 90% nito ay tumutubo sa Iran. May usaping geopolitical din sa kasong ito. At kaya nating mag-produce ng saffron at ibenta ito pareho sa dietary supplement na larangan pati na rin sa pagkain. Maraming salamat, CEO ng BioHarvest na si Zaki Rekib sa pagsama na yon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat.